Sa iba pang mga balita, pagdating sa swindling at estafa, itinuturing ng notorious ang Budol-Budol Gang. Hindi na nga mabilang ang mga nababalitang na biktima ng grupo, kasama na po dyan ang ilang nagbabalikbayang OFW. May report si Jiggy Manicad. April 13 dumating sa Pilipinas si Sally. Di niya tunay na pangalan mula sa Tokyo, Japan. Dahil sa takot sa sunod-sunod na lindol at mataas na level ng radiation doon, minabuti niyang umuwi sa Pilipinas para dito muna mamalagi ng 2 buwan. Pero ilang minuto pagdating sa kanilang bahay sa Cavite, ilang bisitang sumalubong sa kanya. Nag-i-inquire tungkol sa negosyo nilang pagsusupply ng party needs at nagpakilalang bibili ng Japanese yen. Dahil daw sa matamis na pananalita nito, nakumbinsi siyang ibenta ang yen kapalit ang mga dolyar na ito sa halagang umaabot ng 150,000 pesos. Huli na nang malaman niyang nabiktima siya ng Budol-Budol Gang. Tumanggi magpakilala si Sally dahil nangangamba raw siyang balikan ng mga sospek. Nung parang napapalagay na po yung loob ko sa kanya, kinuha ko po yung bag, tapos yung pera, parang yung sarili ko wala na. Parang naging sunod-sunuran na lang ako sa kanya. Magaling siya magpaikot. Lahat po kami dito na nalibang nila. Sa kuha ng cellphone, hindi sinasadyang nahagip ang bahagi ng mukha ng isa sa 3 sospek. Ito lamang ang tanging mapapagkakilanlan na hawak ng pamilya ni Sally na maaring makatulong sa pagkilala sa mga sospek. Ang nanay ni Sally may mensahe naman para sa mga sospek. Diyos ang bahala magparusa sa inyo. Kung ano man ang ginawa niyo sa amin, ibabalik ng Diyos yan sa inyo, mas higit pa. Ayon sa Bacoor Police, ito na ang ikatlong kaso ng pambibiktima ng hinihinalang Budol-Budol Gang sa kanilang lugar. Kaya't pinapayuhan lalo ng mga OFW na mag-ingat sa pakipag-usap sa mga hindi naman kakilala at may kaugnayan sa pera. Paalala rin ni Sally sa mga kapwa niya OFW. Kung sakasakali na may kakatok sa bahay nila na hindi nila kilala, mag-aalok ng kung ano-ano, wag po silang magtitiwala. Ayon sa website ng Wiki Pilipinas, ang Budol-Budol ay isang scam na gumagamit ng mga bundle ng pera. Pero ang modus, nakaipit sa bundle ang mga ginupit na papel na pinagmukhang pera. Paiba-iba ng paraan ng pagtira ang gang na ito. May mga nagpapanggap na balikbayan na nangangailangan ng pera. Mayroon ding nagkukunwaring mamimili tulad ng sa kaso ni Sally. Sa tala ng pulisya, Enero ngayong taon, mayroong 44 na kaso ng mga nabiktima ng Budol-Budol Gang. Noong Pebrero, umabot na ito sa 73. Mula naman Enero hanggang Hulyo noong 2010, nasa 512 cases ang naitalang kaso. Pero higit na mataas ang bilang ng kanila na biktima noong 2009 na umabot sa mahigit 1,000. Jiggy Manicad, GMA News.